Hallelujah! Isang mapagpalang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Tunay nga na bigyan po natin ng pamagat ang salita ng Diyos sa araw na ito. Time for everything. Hallelujah! Sumandali po tayong manalangin. Aming Diyos, Ama na dakila, salamat sa pagkakataong ito na muli. O Diyos Ama, pakagamitin mo ang iyong lingkod upang patuloy, Ama, na ihayag lamang ang salita mo, ang salita ng buhay, salita ng katotohanan. Ama, patuloy nga nagabayan mo ako, na tunay nga hindi ako maghahayag sa sarili kong kaparaanan, sa sarili kong kalooban. Bagkus o Diyos, ako nga ay maghahayag para sa kapangyarihan ng iyong salita. Ama, tulungan mo ako at patuloy nga bigyan mo ng karunungan, bigyan mo ng pangunawa at inspirasyon ng bawat isa na maunawaan ang iyong salita. Ito ang mga aming dalangin sa pangalang Yesus. Amen. Hallelujah. Tunay nga na tayo po sa oras na ito ay tunay nga na time for us to hear the Word of God. Amen po ba? Amen. At tunay nga na sa nabasa natin, ang lahat po ay may panahon. In verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sa 2, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Tama po ba sinaselebrate natin ang ating mga birthday? Yun po ay pag-aalala na tayo po ay isisilang and the next thing na talagang mangyayari sa atin ay mamamatay. Ngunit sino po ba ang nakakaalam ng kanyang oras ng kamatayan? Actually, this week, I'm really grieving kasi nga namatay yung first cousin ko. Remember my one time na humingi ako ng prayer, pero kapag kasi may ginawa ng isang tao na hindi kinalulugdan ng Diyos, wala akong magagawa. Na kahit anong panalangin ang gagawin natin, kung ang Diyos ay hindi sasagot, wala po tayong magagawa at wala tayong karapatan na questionin ang pagpapasya ng Diyos because He is the judge. He is the God who all knows things. Pero tunay nga na ang kalooban niya, tayo po ay manampalataya na walang imposible sa Kanya. Tinanong ko noon last time, ano ang hindi magagawa ng Diyos? I think Pastor Raymond reiterated it, na ang hindi magagawa ng Diyos ay bawiin ang kanyang pangako. Ang hindi magagawa ng Diyos ay magsinungaling. Pagkatunay nga nasusulat in Numbers 23 verse 19, tunay nga na ang Diyos ay hindi sinungaling. Tulad ng tao. Tayo, sa totoo lang, sa ating pagkukulang, pwede lang nating bawiin ang ating sinabi. Kahit ba sinumpaan natin iyon. Kahit nga yung mga statement minsan ng mga witnesses, binabawi nila. Okay? Kaya bilang tao, meron tayong limitasyon. Pero ang Diyos po ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na hawak niya ang lahat. In Matthew 24, basahin natin ang ilang kataga dito, ang ilang talata. Actually, if you read Matthew 24, this is a warning. This is a sign of the end times. Beginning in verse 3, sabi dito, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang maging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo, Bible show ang itype mo. Bible show. Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Mailigaw ninuman. In verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyan bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, the beginning of birth pains, the signs that the end is near is already, di ba, nangyayari na sa atin. Ibig sabihin, hindi pa ito ang end pero malapit na.
Ibig sabihin, kapag malapit na ang end, this is a warning for us na tunay nga na kailangan po nating ihanda ang ating mga sarili. Kasi nga in Lucas chapter 18 verse 8, kapag pumarito ba ang Panginoon Yesus, ang sabi nga, will He find faith on earth? Lucas chapter 18 verse 8, ang sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katurungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Yun po ang hinahanap ng Diyos. Sa pagbalik, sa pagdating ng ating Panginoon Yesus, may daratnan pa kaya siya na may pananampalataya. Kaya nga, yung sa atin po na laging ipinapaunawa, oo, maganda na tayo po talaga at napakainam. Natanggapin ng Panginoon Yesus na puno ng kagalakan. Pero, pagdating ng mga trials in life, pagdating ng testing of faith, makakapanatili ba? Kaya yun yung ating ine-establish, the kind of faith na mananatili hanggang sa wakas. Kaya nga, ang itinuturo natin na klase ng pananampalataya, nakadepende lamang sa Panginoong Yesus. Kasi pag dedepende kayo sa church, marami pong kapulahan ng church. Saan ba ang church na walang, na perfect? Lahat pwede kang may maipintas. Even in our church, may maipipintas ka kahit ako, baka ako mismo. Because we are not perfect. Okay, our place of worship is not perfect. Okay. But, kailangan nating isalig, even into pastors, even to sino man na naglilid sa atin, gaano man sila katatag na sa buhay pananampalataya, hindi natin dapat isalig sa sino man ang ating pananampalataya, but our faith must stand with the truth. Yun po yung aming itinuturo sa iglesyang ito. Pagkat sabi ko nga, darating ang panahon, kakakakitaan nyo din ng mga lingkod ng Diyos ng kahinaan. But in that time, what will you do? Ang itinuturo nga natin sa iglesyang ito, makakitaan man natin ang ating mga kapatid ng kahinaan, hindi para sirain sila, hindi para to drag them down, but we must lift them up in prayer. Amen po ba? Pagkatunay nga tayo po ay isang katawan, isipin mo pag ikaw ay mapuputulan ng daliri, masakit po ba? Sige ha, sino na dito naputulan ng daliri? Matapyasan mo nga lang yung kuko mo ng kaunti, masakit na. Ibig sabihin, sino man, anumang pagkalagas na nangyari sa atin, napakasakit po noon. Okay, pero we have to continue to stand and to pray at mananatili because there is a time for everything. Hindi naman talaga na sa pagtatanim, you will harvest agad. We are in the time of planting. Ibig sabihin, nandito pa rin po tayo sa iglesyang ito sa time na tayo po ay naghahayag. Hallelujah. Tayo po ay nagtatanim. Kung kamatis ang itinanim, ilang buwan ang kamatis? 3 to 4 months. 3 to 4 months. Pero sa mga fruit-bearing trees, meron kaming tanim na citrus. Itinanim yun ng papa ko nung ako'y elementary. Nagsimula po siyang mamunga, 4th year high school ako. Okay. So, ibig sabihin, tapos ang boom niya talaga nung nag-college ako, saktong-sakto. Nung college namin, ang laking tulong nung college time namin. Hindi agad-agad na yung tinanim mo, you will really wait 4 years and praise God kasi hanggang ngayon naman ay namumunga pa rin. Ilang taon na po kaya iyon ang nakalipas. Okay. More than, sabihin mo, 14 years, 15 years na siya. Less 20. Okay. Ibig sabihin, kapag tayo, at in example din po ni Pastor, the coconut, okay, aantayin mo nga ng matagal bago mamunga. Pero yung pag-harvest, tuloy-tuloy naman hanggang sa tuluyan na talaga. Ibig sabihin, nandito rin po tayo sa pagtatanim. And we are hoping, and we are really hoping, nang bawat isang natatamnan ng salita ng Diyos, soon ay mamumunga din. Amen! Pagkatunay nga, ang bunga na kailangan natin ay bunga nagsisimula sa ating sarili.
In Galatians, in the book of Galatians, the fruit of the Holy Spirit. Okay. Andun na tayo sa gift of the Holy Spirit in 1 Corinthians chapter 12. Pero, mas mainam na ang makita sa atin is the fruit, ang bunga. Kasi ang bunga, hindi mo yan maipagkakaila eh. Okay. What is that bunga? Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness. Sa totoo lang, sa love pa lang minsan nagmimintis na eh. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng pagkagalit. Hello? Kaya nga lagi tayong tinuturuan ng Diyos na hindi naman niya sinabi na hindi na tayo manggagalit kailanman kasi even Jesus ay nagalit din. Anong ikinagalit ng Panginoon Yesus? Na talagang tinapon niya lahat? Naalala nyo, nung siya ay pumunta sa templo at nung nakita niya na talagang ginagawa nilang marketplace ang temple of God, then hindi niya yun kinalulugdan. Okay. That the house of God should be a place of prayer. Okay. Pero, sa galit niya, ito ha, tandaan natin, sa galit niya, hindi siya nagkasala. Pero bilang tao, nakikita niyo ba, sa galit natin nagkakasala tayo. Bakit? Dahil sa pagkakataong iyon, masusway na tayo ng ating emotions, tapos sa tinding emotion na iyon, dun na tayo nagkakasala. At meron din yung patuloy pa na kapag tayo po ay nagtanim ng sama ng loob. Hallelujah. Kaya nga, isang paalala po, in 1 Peter chapter 4, verse 7, that the end is near. Kaya nga, ano dapat ang ating gawin? Malapit na. Pero wala pong nakakaalam ng exact time. Okay. 1 Peter 4 verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Tama po ba? Na kapag minsan gulo-gulo yung ating isipan, ang dami nating alalahanin, ang hirap mag-concentrate sa prayer. Tama. Pero kaya nga kailangan natin to have a sound mind na we have to make it a point na kailangan pa rin natin lumapit sa Diyos. No matter yung nangyayari sa ating kapaligiran and even the turmoil in our own, sa ating kalooban, we have to be reminded now na tunay nga na panatilihin natin ang ating pananampalataya. Ang kalooban po ng Diyos, hindi po tayo mapuno ng alalahanin at ng pagka-nervyos kasi nga pag ikaw ay ninenervyos, sa medical field bawal po yun. Kasi sa emergency, kailangan kalmado lang ang isang medical practitioner. Kaya nga sinasabi na nervyos ng lahat, pero kailangan ang isang rumoresponde o isang nag-a-attend sa medical field, kailangan kalmado ka. Napakahirap nun. Dugo-dugo, kalmado ka pa rin. Pero yun yung kailangan talagang taglayin. At sa atin din naman, na kahit duguan na tayo, kahit andun na yung laban natin sa spiritual, we have to stand firm in faith at tunay nga na mapaalalahanan tayo in John chapter 4 verse 1 na huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Okay. Ibig sabihin, pero nga watch mo, Pastor. Watch. Ibig sabihin, ang nawawalan tayo o nagkukulang tayo ng pananampalataya sa time na tayo nga ay napapangunahan ng pag-aalala. Tama po ba? Kasi hindi ka nga makakonsentrate sa prayer, subukan mo rin magbasa, wala. Kasi nga, nangunguna yung worries, nangunguna yung anxiety. Kaya nga isang paalala sa atin na huwag mabagabag. Okay. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo sa akin. Ibig sabihin ng Panginoon Jesus nagsasabi, you have to put your faith in God. Even ang nangyayari na sa iyo ay hindi na maganda, kailangan pa rin mapanatili natin ang ating pananampalataya.
Aminin natin bilang isang Kristiyano, bilang nananampalataya sa Diyos, hindi naman araw-araw ay maganda ang iyong araw, tama? There were good days, there were bad days. Pero anong dapat nating isipin? In Romans chapter 8, verse 28, all things work together for the good of those who love Him. As long as you love God, totoong minamahal mo ang Diyos, totoong minamahal natin ang Diyos mismo ang magpapaunawa na kahit ang pangit na bagay, ang pangit na sitwasyon ay magiging pabor pa rin sa taong umiibig sa Diyos. Hallelujah! Na kahit sa tingin ng tao ang pangit ang nangyayari sa'yo, but in God's time, kaya nga time for everything, in God's time, ipapaunawa pa rin sa atin that God allowed it for His reason. And that reason, siya mismo ang mag-i-impress sa atin, siya ang magpapaalala sa atin. Hallelujah. Kaya nga, yun yung kailangan natin gawin to establish our relationship with God. Kailan ba yun? Tuesday or Wednesday? I think Tuesday. That time, Wednesday pala. Nung nagpamassage ako, yung dalawang spa therapist namin, ang daming sinasabi kasi nga nalaman nila, sinabi ko kasi na pastora din ako. Nagsabi na sila lahat ng faith nila. Ngayon, sa aming conversation, sinasabi nila na, naniniwala ako, pero minsan kasi talaga hindi ako nagsisimba. Okay. Tapos, sabi ko, so oras nyo naman, sabi ko sa work, sabi ko, kasi 2 p.m. din sila to 11. Sabi ko, pwede pa rin. Sabi ko, kasi nga, makakapagsimba ka pa rin. Kasi may oras ka pa eh. Oo nga, ma'am. And then, dun nga yung napag-usapan namin that we have to build our relationship really with God. Aminado naman tayo, totoo, na kapag ikaw ay may relasyon sa isa, ambawa, anak mo, o sige, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, girlfriend, hindi mo masasabing may relasyon ka kung never mong kinakausap. Tama? Ang taong never mong kinakausap, hindi mo karelasyon yun. Wala kang family ties, wala kang relasyon doon kasi nga wala kang commitment kasi hindi ka obligadong makipag-usap. Tama? Pero di ba nga, pag ikaw ay tunay nga may na-establish na relationship with that person, aawayin ka na niyan pag hindi mo kinausap. Tama? How about, ngayon, pupunta tayo, our relationship with God. There is a two-way communication. Kapag tayo gusto nating makipag-communicate with God, we have to speak. Ibig sabihin, we have to pray. Kasi kapag hindi tayo mananalangin, ibig sabihin, on that day, sinasabi natin sa Diyos na, okay, kaya ko na to, hindi na kita kailangan, hindi na ako mananalangin. Kaya nga, isa talaga na sign na tayo po ay nagtunay na nagpapakumbaba, kahit hindi man ipaalam sa lahat, kapag tunay na tayo nananalangin. Kahit nga si Pastor Raymond sabi niya kagabi, sa dami ng problema ko ngayon, kung hindi pa ako aasa sa Diyos, di lalong lalala ang sitwasyon. Even me, really, ang daming iba ngayon, yung sitwasyon ko sa work. Minsan naisip ko na, tama ba to? Na manatili ako dito. But, I know God is teaching me one thing, okay, and that is maybe kailangan kong matutunan para ako ay mas mahubog pa. May handa para sa full na paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. At tunay nga, paano naman nakikipag-usap ang Diyos sa atin? Number 1, nandito na po ang Kanyang salita. Isipin nyo, in the Old Testament times, in the time na wala pa pong naililimbag, scroll lang noon, di ba binubuksan nila yung scroll? As ibinabasa talaga sa kanilang congregation or in the temple, in the synagogue, in the New Testament times. Pero yung account ni Jesus, nagsimula yun sa letters. Letters na sinulat ng mga witnesses. Okay. Kaya sila yung sumulat sa New Testament. Kapag walang nagsulat,
It will remain as word of mouth. Okay. Kaya nga, paano nakikipag-usap ngayon sa atin ang Diyos? Number one, sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Kaya nga, kailangan nating gisingin ang ating damdamin. We have to love reading the Bible. Hindi naman talaga, isipin nyo, first time ng isang baby na kumain ng ampalaya, ngingiwi talaga yan. Ganon din tayo. Masakit din talaga ang salita ng Diyos. And number two, in this time na inihahayag ngayon ng Diyos ang kanyang salita, this is God's blessing time. Binasa natin kanina na naniniwala tayo ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ibig sabihin, the way we respect the Word of God now na siyang naihahayag, that is the level of respect na ibinibigay natin mismo sa Diyos. You are not respecting me, you are respecting the Word of God na siyang naihahayag ngayon. Hallelujah. Kaya nga, sa totoo lang, sa buhay pananampalataya, hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay dedepende po sa ating mga emosyon. Tama po. Kasi kapag ihalo mo ang pananampalataya sa emosyon, talo ka. Kasi iba ang sasabihin ng iyong emosyon, ng iyong puso, pero iba ang nakasulat sa katotohanan. Kaya nga in Jeremiah 17 verse 9, ang sabi po dito, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Okay. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Hallelujah. The heart is deceitful. It's not really the heart. This is the pumping system of the body. It's really the brain. Kung mapag-aaralan natin sa nervous system, ang nervous system din naman, ang central nervous system, ang siyang kumokontrol sa emotions. Kaya pinaprocess ng mind, ano ang iyong magiging reaksyon. Kaya ngayon yung isa sa natutunan ko din na mahirap kapag sobra tayong reactive, na kapag karinig natin talagang react agad. Kailangan natin bigyan ng space ang ating isip to process and how to respond. Okay? Kasi pag nagre-respond tayo at out of our emotions, kalimitan, doon tayo nagkakamali. Pero mamaya kapag nakapag-isip-isip ka, okay, pag tumino na yung isip mo, may isip mo, bakit ko yun ginawa? Bakit ko yun sinabi? Kaya nga, do not be rush. Okay? Hindi lang kayo, ako din. Let us not be rush in speaking, in reacting. Kasi isa iyon sa humihila sa atin. Okay? Kaya nga, kailangan nating mapaalalahanan na hindi porke naisip natin ay tama na agad. We have to pray a lot para idulog sa Diyos, tama po ba itong iniisip ko? Tama po ba itong plano ko? Okay. Kaya tayo kailangan mapuno ng salita ng Diyos. Dahil nga, ang kanyang salita ay katotohanan, ang kanyang salita ay mabuti, and God's word will never pass away. In Matthew 24 verse 35, ang sabi po dito, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi tiyak na mananatili. Kaya kanino ba tayo mananampalataya? Kanino ba natin isasalig ang ating pag-asa? Ilang beses ba tayong nabigo? Ilang beses bang nangako ang isang taong pinagkakatiwalaan natin pero napapako? At maging sabihin ko din sa sarili ko, may mga gusto ko din gawin, may mga plano din akong gawin, pero in my weakness, sa kakulangan ko, hindi ko rin nagagawa. Failure para sa akin yun, pero isa yun sa paalala sa atin that we are not
Alam mo yun, we are not perfect. Only God is perfect. And His Word is perfect. And His Word will never pass away. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na ilagak ang ating pananampalataya sa Kanyang salita. Hallelujah. Kaya kailangan nating mapagmatsyag eh. Tuloy natin sa 42, sabi dito, kahit maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tanong, ano ang ating mga pinaghahandaan ngayon? Kailan yung nag-panic buying para sa mga fuel? Umabot, anong pinakamataas na presyo ng gas? 120, 130. Okay. Grabe nun. Grabe nung nagpagas kami nung tumaas yung diesel. Times 2. Dati full tank mo na sa ganong presyo, pero nung nagpagas ka nung tumaas, wala, kalahati lang. Okay. Pero tignan mo ngayon, bumaba din naman. Okay. So, ibig sabihin, really, yung mga nangyayari ngayon, okay, isang paalala na ang lahat ng bagay, sabi nga din sa patotoo ni Sister Yul, meron po ba tayong madadala in the afterlife? Okay. Kaya nga, para saan ka at nag-iimpok? Tama naman talagang kailangan nating mag-impok kasi we never know. That is one principle of God actually. Joseph principle. Siyang nagturo sa Paraon nung time na malapit na ang 3 taon ng tagtuyot. Ibig sabihin, 3 years, hindi uulan. 3 years, hindi sila makakapag-tanim. Ibig sabihin, wala silang makakain. And because of the wisdom na binigay kay Joseph, Joseph principle is mag-impok. And that is God's principle. Okay? Na ibinigay instruction ng Diyos kay Joseph na gawin niya. Kaya nga, isa din sa pinapaalala sa atin na hindi kalooban ng Diyos yung one day millionaire. Amen. Pagkasahod, isa, dalawa, hanggang 5 araw, okay pa. Yung pangalawa, yung mga napapanood natin, no, yung mga pang petsa, yung sinasabi ng petsa de peligro, dil-dil na lang ng asin, sardinas na lang. Pero nung day 1, day 2, aba, saan tayo kakain? Okay? Hindi lang, kahit saan pa. Name it. Ganun ang Pilipino eh. Pero, sa prinsipyo po kasi ng Diyos, hindi natin kailangan na, alam mo yun, magyabang. Of course, sometimes we have to treat ourselves, kahit di naman natin ipagkakait yun sa ating sarili. Pero hindi at the point na wala ka nang maitatabi. Kasi hindi lahat ng pagkakataon nasayo ang pabor, okay, ng pera. Amen. Kaya we have to manage. At ang kalooban ng Diyos, magkaroon tayo the management principle na dapat nating mataglay. Ganon yung wisdom na binigay kay Joseph, kaya na-manage niya. Nagawa niya na makapag-ipon enough na ang lahat ng bayan, even karatig bayan nila, ay bumibili na sa kanila. Kaya yumaman na ng Egypt. Okay? Hallelujah. Ang kalooban din ng Diyos sa atin, hindi tayo mananatiling mahirap. Sabi nga, hindi mo kasalanan kung ikaw ay pinanganak sa anumang estado ng buhay. Halimbawa, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kung mamamatay ka, na ganun pa rin, wala man lang pinagbago, kasalanan mo iyan. Walang ginawa. Wala ka man lang ginawa. Amen. That is why God is giving us wisdom. Ang kalooban niya, we should be the head and not the tail. Kaya we have to pray for wisdom. We have to pray for enlightenment. Kasi hindi ka naman talaga, paano ka ma-promote? Paano ka nga maitataas? Paano ka nga magiging madiskarte sa pera? Okay, sa buhay. Kasi hindi lang naman sa pera yan eh. Sa transaction, kung walang wisdom na ibibigay sa iyo ang Diyos. Hallelujah. Isa pa, kung talagang tatamad-tamad ka,
at ayaw mong kumilos, talagang nga. Hallelujah. Amen. Actually, gusto niyo bang basahin ko para ilang beses na nating nabasa? Huwag pakainin ng Tamad. tamad. Okay? Kaya, isa din sa tinuturo natin sa magulang, we have to teach early that they have to do chores. Kailangan meron silang trabahuin bago sila kumain. Kasi kung talagang tuturuan mong hihilata lang yan ng hihilata, kasalanan yun ng magulang. Sanay siya. Okay. And even us ngayon as Christians, after nating makarinig ng salita ng Diyos, after nating mapakain ng salita ng Diyos, kahit pa matapos mo ang Berea Academy, kung wala ka man lang heart, puso, na ihayag din ang salita ng Diyos, tumulong, para man lang kahit isa maidagdag sa karyaan ng Diyos. If you do not have the heart for the gospel, hindi naman kailangan talaga ikaw ang may preach, but your life is a testimony. Ang buhay natin ay testimony kung gaano tayo makakapanatili. Okay. Dahil hindi nga natin kaya ang lahat ng bagay, pero kailangan natin dumepende sa Diyos. How much do we pray for others? Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, 1 week na parang, pero maybe I am on the denial side, na parang hindi pa ako nag-grieve, pero nung parang Saturday, doon ko na-realize na, shucks, we have lost someone in our family. Supposedly, pupunta din ako, pero naisip ko, parang hindi na lang. Papadala na lang ako. Pumunta po ngayon, ay kahapon si Pastor Arsenio. Sabi ko, anong gagawin namin? Kasi mismong relatives namin ay hindi pa talaga tumatanggap fully ng katotohanan. They ask for prayers, yes. Pero dahil hindi nasagot ang prayer, they resulted to other things. At yun yung sobrang bigat ng aking kalooban. Dahil alam ko ang prinsipyo ng Diyos. Isa sa problema sa isang lingkod ng Diyos, kapag alam mo ang prinsipyo ng Diyos, alam mo din ang sagot. Alam mo din ang mangyayari sa isang tao. At napakahirap yun. Mabigat po para sa amin. Kaya kung wala ka ding bigat, that burden, na alam natin, na ang tao na mamamatay, na hindi tumanggap at hindi nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, someone who doesn't accept Jesus, eh hindi talaga maniligtas. Huwag natin lokohin ang ating sarili. Hindi natin sasabihin na, let's meet again. Ano? Pareho ka, makikimit sa Kanya? In John 16 verse 9, isa ito sa dahilan kung bakit marami po ang hindi naliligtas. In John 16 verse, magsimula tayo sa 8. John 16 verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. In verse 9, patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Number 1, the sin of unfaith. Ibig sabihin, kasalanan ng hindi pananampalataya sa Panginoong Yesus. Number 1 po yun. Because truly, isipin mo ang prinsipyo ng Diyos, receive Jesus. In John chapter 1 verse 12, for us to be called sons of God, kailangan po nating tanggapin, receive and believe the name Jesus. Okay. Isipin mo sa isang handaan sa mga may RSVP, di ba? Kung hindi ka invited at walang pinadala sa'yo, wala kang ipapakita. Kasi naranasan ko yan, naka-duty ako noon, medyo high-end yung may event. Kailangan talaga naming tignan kung meron silang mga, titignan namin kung sila ba ay nakaslista sa list of guests. Pag wala sila doon, wala. Out. Meron talagang dumating na uninvited. Yung wala sa listahan. Tapos, anong ginawa? Hindi sila sa loob. Dahil para hindi na lang din mapahiya
ang ginawa, nagpalagay na lang ng additional table sa labas. And then nakita ko yung parable na outside. Outside talaga. Yung hindi na ng palataya. Okay. Kaya, tayo, kailangan talaga nating tumibay. Ito yung encouragement naman sa atin. Na kung sa atin nga mismo, isipin nyo, kahit na nampalataya na tayo, may mga times na parang, alam mo yun, nahihirapan ka din. Nailaban ng iyong pananampalataya. Dumarating din tayo sa struggles in our weaknesses. Pero how much more yung tao na hindi pa nga tumatanggap sa Diyos. Kaya yun yung sa atin naman in our part to better understand them at mamuulan sa atin yung habag. At gawin pa rin yung trabaho natin to warn, to remind, at patuloy na ihayag kasi hindi naman natin alam. Bakit? Nung naging bisita ba namin sila, nung una si Nanay Melda, malay ko ba na mananampalataya talaga siya? Magseseryoso pala siya. Nung unang bisita din namin si Sister Melissa and Brother Aries, bisita lang noon kasi gusto nilang magbaler. Okay. Pero, yung biniro ko lang doon, actually, nagbiro lang ako noon na sabi ko, sige, taga-Pangasinan ka, sige, magkakaroon tayo ng outreach doon. After 3 years, nangyari nga. We will never know. Kaya we have to try. We have to try kasi hindi natin alam yung kaparaanan ng Diyos. Aminin natin, and even me, myself, napakarami kong plano. Pero sometimes, it's not my plan who will succeed. Hindi lang sometimes, all the time. Hindi yung plano ko ang mapangyayari. But it is God's plan who will prevail. Hallelujah. Kaya nga po, ang plano ng Diyos sa sangkatuuhan ay tunay nga na kaligtasan. Kaya nga, God's grace is for everyone. At hindi natin yun itatanggi sa sino man na gusto na lumapit sa Kanya. Wala tayong karapatang tanggihan ang sino man na gustong lumapit sa Kanya. Pero yun nga, ibabalik ko after nating maturuan, what shall we do? Kaya nga, sa trabaho po namin, trabaho spiritual, ang trabaho po namin is to nurture you, to teach and to preach and to guide you para ang takahakin natin ay the path of righteousness and not the path of demons. Ano ba ang pathway of demons? Of course, kabaliktaran sa katuwiran ng Diyos. Ganun po kasimple. Sa tao kasi, kailangan hindi mo sasaktan. Hindi dapat sila ma-offend. Pero don't you realize that God's word is really offending in the heart, in our mind? Kasi nga, talagang may part na talagang kontra yung pangangatuwiran mo sa katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng tao sa pagpapatawad, lalo pag sobrang nasaktan. Narinig niyo na ba tong katagang ito? Pumuti man ng uwak. Ipagawa mo sa kailanman hindi ko siya papatawarin. Okay. But God's principle is, sa Lord's Prayer pa lang, ipinapanalangin naman to ng karamihan, pero hindi ata iniintindi yung nasa loob ng panalangin iyon. Nakapaloob po, napapatawarin tayo ng Diyos, katumbas ng pagpapatawad natin. Kaya nga, lagi nating i-check ang ating puso in Jeremiah 17 nga. Okay. Because our heart, John 17 verse 9, that our heart is really deceitful. Mapanlin lang ang ating puso. Kaya nga, lagi tayo yung kanta natin, change my heart, oh God. Make it ever true. Mold me. Mahirap maturuan ang tao na ang tingin niya sa kanyang sarili ay okay, wala na siyang kailangan matutunan kasi magaling na siya. Okay? We have to always be someone na gustong matuto. Aminin natin na hindi lahat ay alam natin. Hallelujah. Okay. Punta tayo sa Ecclesiastes. At mahaba ito.
Sa libro ng Ecclesiastes. Okay. Sabi po dito sa verse 3, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ngayon ay panahon ng tag-init. Meron yung one time nakakahilo talaga yung init niya. 43 ata tayo nun, 47. Lalabas ka, sobra parang alam mo yun, nakakahilo yung init. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Okay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot. Ito nga po, medyo yun nga, nananalangin ako, ano bang dapat kong i-preach? And then, isa po sa napaalalahanan ako that there is a time for everything. Okay. At tunay nga po na may time, hindi na may time, lahat po talaga tayo ay isinisilang. Kaya nga sa nursing care, ang nursing care is from womb to tomb. Kasi nga ang mga nurses, of course, mag-a-assist yan sa pagsilang, mag-a-assist also on the postmortem care. I remember, hindi ko makakalimutan talaga yun, yung matagal na naka-ICU, and then pumirma ng, okay, do not intubate, DNI, yung family, yung pinakapanganay, nakahawak sa tubo, inassist ko siya, dalawa kami nakahawak doon. Pagka-bunot namin dun sa tubo niya, kasi do not intubate, naka-mechanical ventilator. Alam mo, pagka-bunot namin ng ganun, alam mo yung ganun niya, tumigas na, sabi ko, shucks. Yung pagka-bunot mo talaga, patay na siya. Kasi yun na lang bumubuhay sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na yun, iba kaya nga kailangan matatag ang puso. Okay. Pag ganun ang mga trabaho. Tapos meron din yung matagal na sa ICU. Alam ko nang mamamatay siya. Ilang beses na namin resuscitate doon sa shift ko. Nanalangin ako, Father God, ayoko munang mamatay yan. Sabi ko, pagka-uwi ko na lang. Pagka-uwi ko talaga, kasi up to 7 p.m. ako, mga 10 daw, wala na. Doon na siya natuluyan. Kasi ilang beses na namin, ginawa ng paraan nung sa shift namin. Hindi pa namin parang tinutulungan pa namin kasi nga wala pa yung buong family. So pinatawag muna. So ganun po yung mga experience ko about life. Sa pagpapaanak naman, okay, napakaganda kapag yung first time mo talagang kunin si baby and then yung papaligo at first bath. So yun yung mga experience ko about life, that really there is a life na pag pinanganak ka pero after ka pinanganak talaga, you will die. Okay. Kaya nga, in Hebrews 9 verse 27, God's appointed time is that to die once, and after that is judgment. Sa aklat po ng Hebreo, chapter 9, verse 27, okay, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Okay. Kaya nga, ano man ang ginawa natin sa ating buhay na ito, iharap natin to sa Diyos. Kaya even me, kahit lingkod ng Diyos, tinitignan ko ang aking buhay din na paano din ako. Kaya nga, never tayong papakampante. Kasi nga, may mga kakilala din ako na once in their lives, naglingkod din sila, pero hindi rin sila nakalusot. Pag sinabi kong hindi nakalusot, they turn out to become demons. Ibig sabihin, hindi sila nakapasa sa standard ng Diyos. Nung nangyari yon na mismong kakilala ko ang naging ganon, and I know their lives, for sometimes, sila naman po ay talagang nag-a-attend ng church. Sila naman talaga ay may nagawa din. Okay. Yung isa pa nga ang taga-akay sa akin nung bata ako. Na lagi kaming dinadala sa church. Tapos at the end, nakita ko na hindi siya nakalusot. Sabi ko, doon ako pa napatanong na ang hirap naman palang maligtas. Kaya nga, kung napakahirap, kaya nga, we have to, dadaan sa butas ng karayom. Dadaan sa makipot na lugar.
Okay? Kaya nga, normal, ang suffering ng totoo na talagang nagnanais ng kaligtasan. Because God is a just God. Ang tribulation ng isang totoong mananampalataya sa atin ngayon ay pautay-utay, pa konti-konti. Pero the tribulation na mararanasan ng mga hindi rumespeto sa Kanya minsan lang. And hindi lang yung tribulation dito, but eternal ang paghihirap. Kaya nga, choose your heart. Choose your hardship. Are you willing to choose the hardship of this faith life that is true, or choose the hardship forever and that is eternal in the lake of fire? Pag inisip po ang lake of fire, gaano kaya yun kainit? Kung itong init na ito, hindi na natin may stand, hindi na natin matagalan, nangangarap na tayo ng aircon, how much more the lake of fire? Sino na dito ang lumapit sa mga bulkan at nang maranasan ang mailapit doon? Yun nga lang, mailapit ka sa init, masakit na eh. Okay. Hallelujah. In verse 3, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Verse 4, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Kaya nga, in times na may kalungkutan din ng ating kapatid, makikiramay nga tayo. Of course, pag may kagalakan sila, celebration, makikigalak din tayo. Okay. 5, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Okay. Ngayon, tama naman na may time talagang mananahimik tayo, of course lalo pag tayo ay makikinig. Sometimes, may mga tao na hindi kailangan ng advices natin. Ang kailangan lang nila ay tagapakinig. Tama? Okay. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan ng verse 9. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? 10. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. In verse 12, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi ang magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tayo magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. 16, nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at paging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Hallelujah. Kung titignan natin, lahat po talaga ay may panahon. There is a time for everything. Okay. Tayo nga mismo, sino dito, ang gustong-gustong gawin is to plan out, okay, yung kanyang mga task para matapos. Sa akin din, kapag ngayon,
Pag hindi ko na ililista sa dami ng task ko ngayon, baka yung makaligtaan ko yung mga pinaka-importante kong dapat gawin sa trabaho. And even in the ministry, talagang I have to make a time na ilista yung mga dapat, ano bang mga dapat gawin. Okay, kasi hindi lang simple yung ginagawa. You have to plan out you have to pray kung ano yung line up, kung sino yung magagamit. Okay, anong ituturo, nasaan na ba, curriculum-wise. Hindi lang yun, even in the, yung pagsunod natin sa SEC and even in the BIR, trabaho din yun. Okay. Tapos yung mga schedules. Maraming ginagawa. Pero yun nga, isang paalala talaga na hindi dapat tayo mawalan ng oras para sa Diyos. Dahil mabuti man o masama, sabi nga ng Diyos, hahatulan niya. Kaya we have to check our heart. Yung ginagawa ba natin ay tunay nga na tapat at para sa Kanya? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? What is our intention? And God is really looking. Ano bang hinahanap ng Diyos na Kanyang mga anak? In John chapter 4 verse 24, ito po yung standard of worship na hinahanap ng Diyos. John chapter 4 verse 24, atin nga pong basahin. Simulan natin sa 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya nga, we have to always remember, we cannot really worship God truly kung hindi tapat ang ating puso. Kaya nga, we have to align our heart sa kalooban ng Diyos. And even in prayer, isa talaga na itinuturo natin, gusto mong masagot ng Diyos ang iyong panalangin, alignment with God. Align your prayer to the Word of God. Align your prayer sa kalooban ng Diyos. Kasi nga ang pangako niya, in John chapter 14, verse 13, manalangin ka sa pangalan ko. Okay. In John chapter 15, verse 7, believe in, remain in me, manatili ka sa akin salita, at manalangin ka sa pangalan ko. Ibig sabihin, maging ang pagsagot sa panalangin, kailangan kasi nakalin niya yung panalangin natin sa kalooban niya. Kaya nga, we have to always repent and align our heart to God. May mga tao, sa totoo lang, nakakarinig din ako neto, sabihin nila, nanalangin naman ako, tumawag din naman ako, pero hindi naman sinagot yung panalangin ko. Are we allowed to question God? Tanong ko nga po. Kapag ba hindi pabor sa kagustuhan natin ang nangyayari sa atin, kaya questionin na po ba natin ang Diyos? Tignan na lang po natin ang buhay ni Job. Na in all things, pinasalamatan pa rin niya ang Diyos. Sa lahat ng nangyari sa kanya, mind you, dati siya talagang mayaman, okay ang buhay niya. But in a snap, God allowed na masira ang lahat ng kanyang ari-arian kasama ang kanyang mga anak in one instant. At that times, of course, devastated siya. Pero nanatili pa rin siya, ang confession niya, sige. Naked I came from my mother's womb, naked I shall return. Ibig sabihin, wala ako. At kinikilala niya ng lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kung ma-mindset na sa atin ngayon, na kung ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya,
maging ang ating kalakasan, even our mind, ang ating pag-iisip, even yung mga alam mo yung mga blessings sa atin, mga talents sa atin, that's how we recognize that God is our everything. That God is the one enabling us to do it. Pero minsan sa ating kayabangan, 'di ba, in our own egoistic desire, ako. Alam mo 'yun? Ako. Kaya nga, we have to rebuke ourselves kapag dumarating yung part na gusto na nating mapapurihan. Dumarating na sa part na dapat ako yung ma-recognize. We have to rebuke ourselves kasi nga, that is the mind of the devil. If we look into it in the book of Isaiah, gusto niya talaga angatan, higitan. Okay? Pero, kung titignan naman natin, the traits of our Lord Jesus Christ is humble and obedient. Sinasabi nila, yung mga atheistic, narinig ko talaga to, kasi nga, one time, nakipag-diskusyon ako sa isang estudyante namin nun sa APC. Kasi nga, ang pananampalata, ang pinanghawakan niya is about science. Okay. Ako naman, of course, i-introduce ko sa kanyang Word of God. Okay. Alam mo, ang kanilang pag-iisip para sa atin. Naniniwala lang daw tayo kasi nga parang wala na tayong magawa. Ganun lang yung isip natin. But they are the one who are brilliant enough to find, alam mo yon, yung talagang scientific explanation to what they claim for. Kaya nga, lagi nating ipinapaalala sa ating sarili ang Hebrews chapter 11 na ang pananampalataya sa Kanya ay pananampalataya bagamat hindi natin siya nakita. Ngunit nananampalataya sa Kanya. And in the aspect of faith, ang kalooban ng Diyos, believe and you will see. In the humanistic side, tignan ko muna bago ako maniwala. Kaya nga, we are the reflection of the Word of God. At kailangan makita po sa atin that God is alive. That Jesus is true. Kasi kapag hindi nila makita sa atin ang Panginoong Yesus, then we failed our mission. Kaya kahit minsan gusto na natin talagang, alam mo yun, patulan ng mundo, patulan ng mga tao sa mundo, pero we have to always remember, tayo po ay anak ng Diyos. At ang kalooban niya, magpakumbaba. Inalipusta na akong pastora eh. Pray for wisdom. Pray for wisdom. Hallelujah. Ang Diyos po, kapag tayo po ay inaapi, hindi na niya inautos sa atin na actually ipagtanggol pa ang ating sarili. Pero actually at that time, kapag tayo alipustahin, also God will give the right words to speak. Pero in times na talagang gagawan tayo ng masama, ang pangako ng Diyos, it is mine to avenge. I will repay. Kaya hindi na natin kailangang gumanti. Ang Diyos na mismo ang gagawa ng kaparaanan para sa atin. But we are commanded to forgive. Di ba? Ang hirap. It's really a challenge. Habang tayo ay nabubuhay araw-araw, aminin natin na we have struggles in faith. Pero doon naman po, sabi nga ni Apostol Pablo, in my weakness, siya po ang mapaparangalan. Kasi mahirap sa isang Kristiyano, nang iisipin ng isang Kristiyano, matatag siya, malakas siyang manalangin, matibay siya, kasi talagang babagsak yan. Pupunta na kasi sa pride, sa yabang, ang faith. And I don't want anyone na papunta doon. Always humble down. Lagi sa isip natin, hindi ko itong pagtatagumpayan kung hindi ako tutulungan. Kaya there are really miracles in our lives. Sabi ng ating isang kapatid, talagang dati naman talaga, tomador.
Isang part na lang, hindi na. Testimony iyon mismo ng aking kapatid. Actually, one of the problems dati kasi nga pastor ang magulang ko. Tapos doon sa boarding niya, ang daming bote. Kasi hinayaan siyang mag-isa, high school. Eh, syempre, napabarkada. Ang ginawa, dinala siya sa tita ko. Pero ang ginawa ko noon bilang ate din naman, lagi ko siyang dinadala nun sa Taguig. Pag may camp, talagang halika. Babiyahe siya papunta sa Taguig. Lagi siyang nilalay hands. Akala ko walang nangyayari. Akala ko lang talaga, sabi ko. Pero lagi ko pinagpipray yung kapatid ko ngayon. Nung one time, nung heart to heart talaga kami, tinuturuan ko siya. Okay, tinuturuan ko din siya talaga. Actually, tapos na niya lahat ng turo. Hanggang Foundation of Faith 3, tapos na po niya. Sabi ko, sige nga, mag-testimony ka naman, tapos na tayo eh. Tapos sabi niya, ate, sabi niya, sabi niya, yung sa paninigarilyo niya, sabi niya ganyan, hindi na siya nagaganon. At kailan yun nahinto? After yung camp na naipag-pray siya na naipag-pray. Alam mo yung gratefulness ko sa Diyos. Talaga na meron siyang ginagawa. Na minsan, totoo, talaga yung kanta natin sa Waymaker na akala natin walang nangyayari. Kasi nga ang tao, tayo ay tao. Ang tinitingnan lang natin talaga physical na nangyayari. But we have to put our faith in God. And we have to continue to have faith in Him. That God is making something. God is moving. Kaya we will never lose hope in God. Hallelujah. Because God's time is perfect. Pero we have to remain faithful. Ulitin ko nga in Luke 18 verse 8, pagdating niya, may matatagpuan pa kaya siyang totoong may pananampalataya. Kaya nga, before we end, makipagbasa kayo sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 9. Itong iiwan ko sa inyo. Galatians chapter 6 verse 9. Atin nga pong basahin. Bago tayo manalangin. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Hallelujah! Tunay nga na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, huwag tayong mapagod. Okay? Sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Because in God's time, okay, we will reap the harvest if we do not give up. The challenge is to never give up. Amen? Kaya tayo nga po'y manalangin. Sa pagkakataong ito, ilapit nga natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ipanalangin nga po natin that He will really change our heart and that we will align our life, our lifetime to God. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Aming Diyos, Ama na dakila, tunay nga makapangyarihan sa lahat. Ama, Ikaw ang Diyos at hawak mo ang lahat ng bagay. Hawak mo ang lahat ng oras. Ama, tunay nga, O Diyos, tulungan mo kami. Na patuloy, O Diyos, Ama, ituwid mo ang aming kaisipan. Ituwid mo, Father namang mga balakid ng aming puso. At tunay nga, O Diyos, Father sa bawat kapatiran na hindi nga kami mapagod, Father sa pagpapatuloy na paglilingkod sa iyo, sa pagpapatuloy sa pananampalatayang ito. Bagkus, O Diyos, Ama, palakasin mo ang bawat isa. Palalahanan mo nga kami, O Diyos, Ama, that your reward is the greatest. And your reward for us is eternal life, Ama, sa iyong piling. Eternal life of peace. I pray, Father God, tulungan mo nga kami na pahalagahan namin, Ama, ang iyong mga salita. Ama, na siyang naihayag, Ama, sa araw na ito. At tunay nga ito'y maging butil ng buhay na amin kang babaunin, Father God, Ama, sa linggong ito. Ama, palakasin mo kami. Patatagin
Patuloyin mo kami at tunay nga, O Diyos, Father God, sa paglilingkod sa iyo, Ama, Father God. Sa bawat misyonaryo rin sa Ama sa iglesyang ito, patuloy mo ang palalahanan na kami may trabaho, Father God, Ama, na ihayag, Ama, ng aming buhay. That we will reflect your glory. Forgive us, Father God, Ama, sa mga pagkakataon na hindi nga namin, Ama, na ipapakilala ang iyong pangalan sa aming buhay through our wrongdoings. Help us, Father God. Have mercy, O Diyos. Tulungan mo kami at patuloy mo kaming ituwid sa kaparaanan, Ama, na tunay nga kami pakagamitin mo. And we pray, Father God, na ang iglesia ito ay patuloy nga na makapagbigay ng parangal sa iyong pangalan. Ama, tulungan mo kami, Father God. Ama, itong aming dalangin dumedepende sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen.